Good evening, good morning, and good afternoon. Saan man tayo sulong ng ating mundo, Ah, una kong munang i-discuss regarding sa paano ba pagsali ng guerrilla, Filipino Guerrilla Forces, Kasi ang daming tanong, ang dami. Hanggang kay baka dito na naman sa vlog ko na ito, maraming tanong, Ah, baka naman maraming tanong ng tanong, ha. Una, mayroon akong pinabless na mga numbers doon sa aking Facebook account. Na ang Facebook account ko ay Segundo Junior Mitran. Segundo Mitran Junior. Tapos ang picture profile ko, yung anak ko na kagagraduate lang ng elementary. So ganun 'yon. I-detalye natin 'yan, Pero bago 'yan, mayroon akong bagong channel, alternate. Ang title niya is parehas rin, Makabayan and Informative Channel. Yung ang pinakaiba lang, channel at saka TV. Sa isa kong vlog ay ang kanyang pangalan, Makabayan Informative TV. TV yon, tapos dito, channel. Channel. So, channel at saka TV lang pinagkaiba sa title natin ang pangalan. Alternate ko yan kasi minsan nawawala. So, panoorin nyo rin sa kabila na aking mga vlogs, Kahit mag-subscribe kayo doon para pang-alternate ko lang yon, So, ganun yon, So, ano ba ang pupuntuhan ko ngayon? So, samot-sari ang aking pupuntuhan, pero ituloy ko lang ang mga numbers. Mayroon tayo kasing area by area. Ang area commander sa Northern Luzon, si Colonel Papa. At sa Southern Luzon, si Colonel Satparan, At sa Visaya, si Colonel Ayob. Sa Mindanao, si Colonel Sidinio. Sa National Capital Region, sa Metro Manila, si Colonel Los Bañez. So yun yung mga area commander ko. Sa Northern Luzon, ano bang region na hawak niya? Ang hawak niyang region ay 1, 2, 3, CAR. So kung wala kang makitang number diyan na region, doon ka mag-chat sa area command kay Colonel Papa. Now, kung hindi sumasagot ang kung nasa region ka na at nasa baba ka pa rin, mag-connect ka na sa region or province or municipality. Ngayon, walang municipality na sasagot sa iyo, province. Pag wala pa rin municipality na ibinigay ng regional commander, sa kanya ka mag-report sa regional. Ang sa akin lang, kung wala kang makausap talaga, saka ka tatawag sa akin. So, binigay ko naman ang detalye, Binigay ko ang mga detalye. So, sa Metro Manila, isa lang number na ibigay ko kay Colonel Los Bañez. Sa Southern Luzon, bali 3. Limang number na ibigay ko. Sa Southern Luzon, si Colonel Satparan. Ano bang region na hawak niya? 3 region. Region 4A, 4B, and Bicol. So, sa Bicol, sa Bicol akong region Bicol, wala akong nabigay number. But Catanduanes, mayroon si Colonel Obre. Colonel Obre, nandiyan eh. Tapos, sa Region 4B, mayroon ako binigay na number, yung commander ng Region 4B, si Colonel Pipit, at sa Palawan, si Commander Aram de la Cruz. Nandiyan yung mga number nila. Sa Visaya, kompleto sa by region. So, ang area commander sa Visaya, si Colonel Ayob. And at the same time, siya yung regional commander. Regional commander ng 7. Okay naman, sa Region 6, wala rin ako nabigay number, pero may nabigay ako sa Aklan.
si Commander Lar Navarra. Si Larry Navarra. Andiyan yung number. Yun yung sa Region 6. Wala akong regional commander. So, kung hindi ka area ng Aklan, doon ka tatawag kay Colonel Ayop as area commander. Sa Region 8, si Police Major Goodies sa Region 8. Tapos sa Mindanao, isa lang number dalawa pala na ibigay ko sa Mindanao, kay Colonel Sidinho as Mindanao Commander at si Colonel Bacaraman as ARMM Commander. So nandiyan yung mga number. Now, kung hindi nyo matawagan yung mga number na binigay ko, packet na packet hanggang sa makarating sa akin, hanggang makarating sa akin. Pero sa Facebook, pwede nyo akong i-PM muna bago kayo tatawag kasi sa dami ng hindi na ako makapagpahinga. Pero pasensya lang muna, pasensya sa lahat ng sabihin nyo sa region, si ganito, si Colonel Sidinho, Colonel sino-sino man dyan, hindi nakakasagot. Pagpasensyahan nyo, mag-chat lang kayo. Pag umabot ng 1 linggo na hindi pa kayo sinasagot, that's the time sa akin na kayo tatakbo. So, ganun lang ang usapan natin. Now, kung saan kang barangay, i-organize mo na yung barangay mo. Walang limitation ang barangay. Pero ang minimum ay 30. 30. Ipoform yun ng 4 na squad. Squad 1, 2, 3, 4. Tag-pito-pito bawat squad. Plus platoon sergeant and platoon leader. So, bali 30. Minimum of 30, maximum of none. Kung malaki talaga, may barangay kasi umabot ng 500,000 o how many thousand, 100,000. Okay. Lalo na sa Metro Manila, gaano karami yan. So, yun yung paano sumali. Kasi marami mga tanong, paano sumali? Uy, sorry. Wait. So, paano sumali? Nasabi ko naman sa inyo na kung paano sumali, So, yan lang. I-organize nyo na yung barangay ninyo while waiting na kung saan kayo magre-report. Kasi ang function kasi ng guerrilla, Ang function kasi ng guerrilla, within the barangay lang kayo. Within barangay lang kayo. Kasi ang objective natin, mayroong mission na binigay si Commander Dado, hindi ko pa naisulat, so isusulat ko lang muna yung susunod na vlog ko, ang babantayan natin ang ating pamilya, ang pinaka number 1 pa niyan. Pangalawa, ang ating barangay. So normally, pangatlo, ang ating bansa. So kung lahat tayo 44,000 barangay, binantay, may mga tropa tayo bang barangay. So hindi na namin poproblemahin kasi mayroong mga commanders kayo, mayroong municipal commander kayo, may provincial commander kayo, may regional commander kayo, may area commander. So doon pa lang sa level, kasi ang magkakaroon tayo ng maneuver within the province lang, within the province. Kung sakaling ang isang municipality matindi ang kalaban, pwede magpadala ang provincial commander papunta doon sa munisipyo na maraming kalaban. Magbibigay siya yung neighboring town. So, ganun ang sistema natin. Within the barangay lang kayo. Hindi unlike sa reserve. Sila sa reserve, ipapadala sila kung saan lugar, sulok ng Pilipinas. So, yun ang advantage sa disadvantage. So, ang disadvantage sa reservists ay malalayo sa kanilang pamilya. Ang advantage sa mga guerrilla, walang advantage. Walang disadvantage kasi napoprotektahan nila yung pamilya, napoprotektahan pa nila ang kanilang barangay at ating bayan. So, kasi ang target namin, almost Filipino, we will defend our territory. Village defense, So, ganun yan. Ang ating patakbo, So, naintindihan nyo, walang limitation ito. Kung lahat ng Pilipino, hindi pinag-usapan dito bata, matanda, babae,
kailangan sumali kayo para may alam rin kayo paano lumaban. Ayaw ko kasi na mapagsamantalan kayo. Hindi mamaya makita nyo yung picture, yung picture na, na kung paano inaabuso ang ating kababayan, So much for that, dahil paliwanag ko na. Tingnan nyo lang sa mga vlogs ko. Sundan nyo lang vlog ko at saka account ko, makikita nyo yung sinasabi kong number. Okay. So, talking of reserve command, yung reservist, kasi marami kasi nagtuturo sa amin, marami magagaling sa amin. Kaya nga lang, magaling mag-comment, magaling mag-suggest, pero hindi nyo ba alam na without me, Commander Dado, wala kayong i-comment kung hindi kami nag-isip nito. Lahat yan ay nakaplano. Huwag nyo lang kami unahan. Unang-una kasi, nag-i-establish pa lang kami, nag-organize. So wala pa kaming stopping. Marami pa tayong gagawin. Sana mag-volunteer na lang kayo para matulungan nyo kami. Ganun lang kasimple yan, mga kaibigan ko. So, talking reservist, alam nyo, I'm sorry na naman dito sa mga kabaro ko sa Reserve Command, na-assign ako dyan, sa totoo lang. Alam niya ni Colonel Satparang kasi napanood niya at nababasa niya mga sinasabi ko. At yung mga nasa active ngayon sa Reserve Command, hindi ko kayo china-challenge pero dapat gawin ninyo. Alam nyo mga shares, mga commanders of high headquarters, tingnan nyo itong aking explikasyon. Kung hindi ako kinainggitan ng kapwa ko officer, I'm sorry, General Alex Albano, sir, ikaw yung commander namin noon. Nag-chismis lang sa iyo isang commander, naniwala ka kagad na ang aking ginagawa ay para sa bayan. Biruin mo sa loob ng 5 months lang, ang dami kong na-convince na local government, local official. Sa Marinduque, all municipality and the provincial government was already convinced me to support my activities and training. May pundo sila. Yung pundo na yung bumalik. Bakit? Bakit? Dahil yung pumalit sa akin, hindi niya alam ang gagawin, kung anong gagawin. Kasi, ang tao niya lang 3. Sa Marinduque, 3. Sa Maqueto, 3. Dalawang hinawakan ko, isa lang. Hindi niya alam gagawin. So, nangyari, binalik ang pundo kasi hindi niya alam gagawin Paano niya ma-perform? Isunod-sunod ang training. I-approve na yon. Yung sa Quezon, sa Marinduque, pampalang for approval. Pero approve na sa local government. Ang Philippine Army lang, ang kulang pa. Hindi ko malaman kung mabagal o talagang ganun ang proseso. Okay. Sa Quezon Province, 15 municipality, nakuha ko ang support to include the governor. Siyang speaker namin sa mga opening kasi dalawang sinabay kong opening yung Lucena opening ng training at Pagbilao Quezon. So nagugulat yung governor. Dahil pala tayong training. Sabi ko, governor, mayroon po 13 municipality sunod-sunod yan. Ngayon, yung mga island ninyong governor, nakausap ko na ng mayor doon. Susunod sila sa training, katulad ng Alabat Island, nakausap ko na lahat doon. Magkakaroon kami ng training. Pero ano nangyari? Within my 5 months, na-relieve ako sa inggit. Biro mo 5 months 5 months to compare decades of na-assign dyan. Sa 10 taon, baka isang beses lang nag-training. Ako, sa loob ng 5 months, 2 ng training, pinerform ko. Ang target ko kasi, sa Quezon Province, 3 batalyon na reservice ang aking organized dyan.
Magkaiba kasi ang situation ng Quezon Province at saka Marinduque. Bukod sa malaki at maliit, ang pangalawa, ang Marinduque, magsusustain na lang sila kasi hindi basta-basta mapasok ng NPA. Mayroon man dumadaan lang. Parang pinaka-ari na nilang Marinduque. Nawang Quezon, talagang armado na yan. So, iba naman yung konseptong ituturo ko dito. Ha? Pero the same pa rin, depends of your territory. Yun pa rin ang purpose ko. Tingnan nyo mga kaibigan, in relation sa aking mga ginagawa regarding sa guerrilla, Filipino guerrilla forces, in relation, kung hindi ako kinainggitan at nakuha sa Marites si General Alex Albano, I'm sorry sir, nagpadala ka sa akin ng ang tawag nito, mediator para hindi kita tirahin ng tirahin. Special forces pa naman tayo sir. Akala ko, special forces, nakakaintindihan ang kapwa special forces. Yun pala, hindi naintindihan. O hindi mo, sir, alam yung trabaho ng special forces because you are not assigned of the special forces. Ako, lumaki ako sa special forces. Kaya alam ko ang mission ng special. I never assigned with the special forces. After my graduation in the special forces, na-assign ako sa Scout Ranger Regiment as trainer. So, balik ako doon sa sinasabi ko. Sa Marinduque, ang objective ko sa Marinduque, pupunuin ko ng reservist ang Marinduque. The reservist alone, the Reserve Command Force unit will depend the Marinduque. Alone. Sila mismo, hindi na kailangan ng tactical unit because tactical unit, kulang sila ng pwersa. So, the Reserve Command, we are the biggest forces in the armed forces kung alam lang natin gamitin, di ba? Okay, sabi niya, 150 soldiers and 1 million reservists. Okay, by record lang yun. Pero active ba yun? Abot pa ng 100,000 active? No! Ako mismo nagsabi kasi experience ko yan. Numbers lang yung 1 million. Hindi nagagamit yun. Hindi napapatawag yun. Kasi dalawa kasi ang reservist. One is standby, two is the reserve. Yung reserve, ilan lang yun. So, balik tayo. Yung Marinduque, yung Marinduque, yun ang objective ko. Na bawat municipality, one company ang ilalagay ko. Then mga activities ako na psychological operation activities. Hindi ko na babanggitin yun. Basta psychological operation. Na ang impact nun, ang kalaban, alanganin na. Uy, ang dami na palang sundalo sa Marinduque. Mahirap ng pwestuhan ito. Kasi bawat barangay may mga mata ni Angelita. Tingnan nyo. Hindi ko na sasabihin yung detalye nun. Pero lahat ng barangay, almost kasi hindi katulad ng guerrilla forces na ni-required ko, every barangay may guerrilla forces tayo. Pero sa reservists, ang objective ko lang by municipality. Hindi ko malaman kung ng isang barangay may nakuha ba tayo, wala. Ang objective ko is municipality because reservists for the purpose of disaster operation. Para ang munisipyo, hindi na isang hudyat ko lang as being a region director of CDC Indig Marinduque, isang hudyat ko lang. Okay. Yung municipality dyan, kilos na kayo. Sabihin nyo lang kung kulang kayo, ipapadala ko yung mga katabi nyo ni Muring Municipality na mga reservists. Ganun yun. Kasi yun ang primary ko, secondary, para sa kalaban ng armed forces. Ganun ang objective natin. Kaya nga sinasabi ko, sa lahat ng sundalos sa Pilipinas, ni karpentero ka man, ni bombero ka man, ni ano ka pa man, ni reserve ko man, ang trabaho mo, kalaban ng gobyerno, ng taong bayan. Yun yung lagi na sa isip natin. Ikaw, sundalo, ang primary mission mo, tingnan mo
ang mga galaw ng mga kalaban. Hindi lang kada pukpuk mo martilyo lang iniisip mo maghapon magdamag. Hindi. Habang nagpupukpuk ka, iniisip mo rin yung kalaban kung nasaan sila. Ano ang may tutulong natin? That is the very, very effective soldier. Pag ganun lahat ang mentality ng mga sundalo natin, to include the officer, hindi mahirapan ang tactical unit. Tandaan nyo yan. Katulad ng ARESCOM, the Reserve Command of the Armed Forces or the Philippine Army, all provinces, 81 or 82 provinces, has a director. My Community Defense Center. All province. Ha? Kung yung all province na yan, at na-strengthen ang pag-training, pag-organize, and mobilize. Kasi yung Reserve Command and the Special Forces Mission, halos the same. Ha? Halos the same. Ang pinaka-iba lang kasi sa Reserve Command, train, mobilize, mayroon pa, train, organize, mobilize. So tatlo, mayroon pa isa doon. Sa Special Forces naman, DOTEC, develop, organize, train, and equip, command, and control. So meaning, ang mga guerrilla forces, ang magkocontrol yan, is Special Forces. Special Forces. Because although we are, kasi millions of Filipino kami, millions of guerrilla kami, so may rango rin kami. But we will respect those special forces, even lower rank sila, giving orders to our guerrilla forces. Pwede yun. But in time of war, magkaroon na lang siguro lang yan, hindi pa namin inaayos ni Commander Dado kung paano at saka the armed forces. Siguro lang pag in time of war, may kanya-kanya na kaming relationship. Okay. Bigyan kami ng mission ng armed forces at ang armed forces, ito yung kanila. Ito yung amin. Para hindi magkaroon ng problema sa operation. Yun ang coordination. Pero idea ko pa lang yan, hindi pa napapa-finalize yan. In time of war, halos dapat hindi na magpapaigo-iguhan dito. Ang pinakamahalaga dito, paano natin madepensan ang Republic of the Philippines. Yun yung dapat. Hindi yung kumuranggo, ganito. Hindi. Kasi meron na kaming company commander. It's a retired Master Sergeant, Lieutenant. He is a company commander. Kung may tao sa 100, paano kung may tao siya na 500? Battalion commander siya. Ang rank niya, Major or Lieutenant Colonel. And he retired as enlisted personnel. Hindi kasi pinag-uusapan. Sabi nga, napag-usapan namin ni Commander Dado na si si Bonifacio, hindi nga daw nakagraduate ng high school, ng elementary. Bakit siya naging katipunan? Ang pinag-usapan dito, skill and dedication, love of country. Yun ang hinahanap namin. Ano? So, ganun mga kasama. Sana nagkaintindihan tayo. So, naintindihan nyo yung Marinduque? Ganun ang plano ko. 5 months lang ako. Pero, all municipality of the Marinduque nakuha ko. Quezon. Dalawa kasi hinahawakan ko. Province of Quezon and Marinduque. And at the same time, EXO ako. Hinayaan ko na EXO. Anong trabaho? Wala namang ginawa yung EXO doon sa group, sa Porta CDG. Wala namang gagawin yung EXO. Ando naman yung commander, may deputy pa. Anong papel ko doon? Hindi naman katulad sa tactical unit. So, pinukus ko doon sa yung talagang commandership na paano ako makaperform. Okay, 2 training ko sa Quezon. Sinimulan ko ng after 2 weeks, pagbilaw na naman. Paano ko nang gawa yun? Ang tao ko 3 lang. Yun ang tanong. 3 lang tao ko, paano namin nagagawa yan?
dahil dedication of duty. Ha? Ako, hindi ko, ang hirap kasi silip ng uwi ng uwi. Hindi ka nga umuwi, pero wala ka namang ginagawa. Palaki ka lang bayag sa headquarters. Mas ako, okay pa ako, uwi ka ng uwi. Pero pagbalik mo, super times yung trabaho. Katulad nung ako'y company commander. Okay, 1 month ang makakuha ng mga kalaban. Makasigasig sila maghanap ng kalaban. 1 month bakasyon eh. Ha? Ang walang encounter, walang uwi. Pero may hearing kaya nga lang 3 days. 3 days lang uwi. Yung naka-encounter nakahanap ng kalaban, 100. 1 month ang uwi. Ganon ako magbigay ng high moral. Wala man akong pera ibigay. Di uwi para kapiling ang pamilya. So masigasig ang tropa ko. That is unconventional pa rin na taktika. Taktika lang yan. Wala sa libro. Pag sinunod mo yung libro, walang mangyari. Puro tayo sa libro. Sabi nga, nung nag-advance nga ako ng training sabi ko sa advance ng training, why we master the conventional warfare, the conventional tactics. Ang kalaban natin unconventional pati yung Mindanao unconventional rin. Why not to master the unconventional warfare? Kaya paggagaling sa briefing doon sa mga model, terrain model na yan, ang gagaling ng mga instructor, ang galing magturo, pero padalhin mo sa field. Dapat ang magaling magturo, magaling rin sa field. Ganun. Dapat yung mga instructor diyan sa training command, diyan sa training command, ang mga instructor dyan, hindi lang sa theory. Dapat lumaki sa field bago sila maging instructor. Meron nga lang, nasa sa field, nahanginan lang, bumalik sa garrison, magturo. Hindi yan effective. Kung yan effective sa libro, bakit gagamitin mo ba libro sa gera? Hindi naman Unless doon sa yung artillery. Talaga pag-aralan mo, titigil ka lagi sa libro. Ako, graduate ng artillery, pwede naman na-assign. Computing also infantry yung aking pinipro. Okay, balik tayo sa Quezon Province. Ganon ang plano ko rin. Yung sa Quezon Province, ang Marinduque, i-sustain nila na hindi makabalik ang NPA doon. Yun yung target ko doon. Pero mo, reserve ko man pero ang iniisip niya, how to defend or how to protect the Marinduque for the enemy of the state. And Quezon Province, ang objective ko naman, to support the tactical unit. Yun ang objective ko. Ano yung tactical unit na isusuporta namin? Intelligence and CMO. Maka-preempt niya sa kalaban. Intelligence CMO. Yun ang objective ko sa Quezon. And normally, disaster for local government. So yun ang objective ko. 3 batalyon nilagay ko sana dyan sa Quezon Province. Coordinated ko ng Infanta Quezon, ng municipality. Nag-aantay na lang ako ng release approval ng HPA for the training. Tingnan mo 3 lang kami. Paano mo sabi sa bayan? Anong taktikang gagawin ko doon? Naisip niyo ba yun? Hindi. Yung tactical unit, ang kakausapin ko, tulungan ako sa manpower. Because sasabihin ko sa kanila, kayo naman sir ang gagamit yan sa area nyo, kayo ang makikinabang yan. So tulungan nyo ako. Di ba? Ganun kasimple. Then, instructor, andyan yung mga reservist mo. Mga professional, mga reservist mo. Sila magturo. Ako, umiikot ako, magtuturo rin ako, pero umiikot lang ko. Puro mga kumanyo aking mga turo. Malakihan kasi isang beses lang magturo. Andyan yung mga reservist ko. Sila ang magtuturo sa mga kapwa nila magiging reservist. Ganun ang objective ko, mga kasama ko sa armed forces. So kung hindi ako kinainggitan ng kapwa ko officer sa reserve command, naging model na natin ang Marinduque in regards to enemies in PA. And now,
Napipintong na tayo sa Escalade sa West Philippine Sea. Yung Marinduque, wala na tayong gagawin. Magtitwist na lang yan sa guerrilla. Yung mag-volunteer mag-report sa service armed forces, hindi mag-report sila, yung maiwan amin. Di ba? So ready na ang Marinduque alone, ang isang isla. Sila na mismo mag-depensa sa kanila. Hindi mo na kailangan ng armed forces doon. Armasan mo na lang sila. Ha? Armasan mo na lang sila. Or magbigay ka ng 2 special forces doon. Pero every deployment, 1 team. Ang 1 team pa naman 12 na yata, dati 15. So, Team Alpha Bravo, bigyan mo ng Team Alpha o isang team sa isang Marinduque, sa isang province. So, ganun lang kasimple. So, well organized sana tayo kung alam lang natin mag-isip ng mag-isip. Tayong mga uniformadong sundalo, isipin natin ang mission natin. Hindi ako nagmamagaling, pero ginawa ko yan. Sa reserve command, na-reserve ako, sa totoo lang, lumaki ako ng infantry for my 36 years in the armed forces. 2 years lang ako sa reserve command. Wala pa yata, 2 years siguro, 2 years ako sa reserve command. Then retired. In 34 years, nasa tactical unit ako. I never assigned. Ay na-assign pala ako ng 2 years o 1 year yata sa Tradok. Yun lang yun. 1 year mahigit. At naging scholar nga pala ako po rin. So 5 years ako hindi nasa tactical unit. Nag-aaral ako ng college noon. For other than that, 30 years na lang sabihin natin. 30 years. Lumaki ako sa field. Ang iniisip ko, paano makatulong sa ating gobyerno? Paano natin i-develop? Tingnan nyo, nung nasa Quezon ako, kung hindi ninyo o kinainggitan, mayroon tayong pilot project sana ang Marinduque in the Quezon province. Marinduque in regards to clear area and island. And Quezon, to help the tactical unit and also to defend their island. Yun yung purpose ko rin. Kasi nga, special forces, DOTEC, develop, organize, train, and equip, command and control. SOT, ganun rin. Ang SOT lang kasi, mobilization lang. Organize. Yun lang yung sa SOT. So, yun ang na-master ko kasi from second lieutenant after my retirement is OT thinking ako. Yun ang palagi ko na hindi naman special for thinking. Special for thinking pero hindi ko yan magagamit. So ang magamit ko is OT. Ganun yun. So kung ang special forces ibinigay ang trabaho nila yung tinatawag namin DOTE, develop, organize, train, equip, and command and control. Nagagawa pa ng special forces yun ngayon? Sige nga, yung DOTEC. Mayroon, pero hindi lahat. So, dapat ibalik nila yung mission ng DOTEC or palitan na lang nila yung mission ng special forces. Alisin na yung DOTEC. Bawasan ng litra kung ano dapat ibawas dyan. So much for that, ano? Okay. Yung mga suggestion, ulitin ko, salamat sa mga suggestion nyo, pero pinag-aralan namin lahat yan. Pinag-aralan namin lahat yan. Kape muna pala ako. So, pero salamat sa mga suggestion ninyo. Ang daming mga comment, ang daming mga sabi nila mag-coordinate, ano pa yung sinasabi. Ano ba yung gagawin ng guerrilla? Magkagulo pa ang mga armed forces. Hindi nila alam nila ang armed forces 150 yung objective namin is millions of guerrilla ang aming kukunin. So malaking tulong yan sa armed forces.
Okay, bukas. Ano bukas? Is June 12. Dalawa yata mag-rally. Rally kay Marcos, rally kay Duterte. Independence Day. Sa totoo lang, hahanapin ko yung vlog ko. May vlog ako yan, how many times? Siguro mga 5 vlogs ko yan. Darating ang panahon, magkakaibigan pa sila kapag manalo sa election. Darating ang panahon yung dalawang Marcos Duterte ang mag-aaway. Nagkatotoo nga. Marcos Duterte mag-aaway. Nagkatotoo talaga. Umpisa pa lang, after 3 months, yun na yung sinabi ko. Mag-aaway itong dalawa. Ito nga, mortal sila mag-aaway ngayon. Wala na opposition. Hindi ko alam kung ang tawag dito, hindi naman si opposition si Kwan. Yung kay Sara. Magkaibigan nga sila ng presidente. Pero ang nakaupo ngayon, according to my source, kay Marcos, 80% is dilawan. Kaya tinan mo ang mga dilawan, may kumikibubang dilawan, wala. 80% kasi ang nakaposisyon. Yung mga generals na bigay ng mga sentiment of support, nagmanifesto ng mga general na kasama ko sa Ortegas, Moroles kami, nasa 200 kami nun. Wala man lang na isa na recognize sa amin. Ha? Wala. Walang na-recognize. Hindi niya, kasi ang administration kasi ngayon, ang mahalaga sa kanila kung anong maibigay mong pera. Yun ang mahalaga sa kanila. Kung anong naibigay mong contribution physical, hindi nila recognize yan. Ganun katindi. Kasi ganun katindi ang First Lady. Si First Lady kasi ang nagpapatakbo yun. Ha? Pero panawagan ko sa Marcos administration, yung ginagawa ninyo, mga nasa administration, dinadagdagan nyo, create more enemies sa ginagawa nyo, lalo katulad nung sa Davao, kay Pastor Kibuloy. Ano bang kasalanan ni Pastor Kibuloy na hindi kayo mapakali? Ha? Anong gusto nyo patunayan kay Kibuloy? Para girahin nyo doon, para paulin nyo sa pulis. I'm sorry sa pulis, wala tayong magawa. Inuutosan lang yun Ha? Pero mga sip-sip na mga inuutosan, sana naman, medyo huwag kayong maging brutal. Maging sa tama lang kayo. Ha? Policeman o sundalo. Ganun, huwag kayong ganun sip-sip. Tingnan nyo rin, tama ba yung ginagawa namin o hindi? Ganun lang. Kasi yung mga nag-uutos sa inyo, nagsisip-sip rin yun. Ha? Hindi ko malaman kung Presidente Marcos nagsisip-sip o kay Kwan, kay First Lady. Kasi kay First Lady, pag nagkamali ka, ha? Discuss ka. According to my source, may nagpakamatay ka sa Malacanang, napahiya, pinagalitan. Ha? Marami daw nag-retired. Okay. Ito, ngayon lang siguro marami nag-retired sa Malacanang na mga sundalo sa kagawaan ng administrasyon. Pag sinabi ko administrasyon, kasi ang nagpapatakbo naman yung First Lady. Ha? So, yung ginagawa ninyo, nagdadagdag lang kayo ng kalaban, mga kaibigan ko. Ha? Hindi tama yung ginagawa nyo. Ha? Bukas, malalaman natin ang mangyayari. Kami, ang guerrilla forces, never magamit ng mga politician. Kami nasa neutral, ang aming depensa namin ng bayan. Kung sakaling mag-escalate sa West Philippine Sea, yun ang objective namin, mga kaibigan. Yan ang objective namin. Tulungan natin ang ating bayan. Kung magulo man ang politika, magulo. Kaya nga hindi na kami nakisaw-saw ni Commander Dado sa politika. Nagsawa na kami. Kumilos na kami. Pero kami lang yung kumilos. Pero yung iba, wala. Si Pangulong Duterte, si Vice President Duterte, hindi naman kumikilos. Huwag na tayo magpakahirap. So, ang focus namin ngayon, paano natin paghandaan ang gera. Kasi, marami ng bawat sulok ng Pilipinas, mayroon na mga inchik. Pero lahat yan, lahat, katulad sa Catanduanes, ang nagpapatakbo na doon, inchik. So, nag-assign tayo ng officer dyan. Colonel Obre, Malik Islam. Siyang tututok lahat yan. I-organize niya lahat yan. Pag pumutok, tututok kang agad. Kung anong gagawin, saka na namin pag-usapan yan.
Sa Cagayan Valley, ganun rin, may nakatutok na. Sa Aklan, may nakatutok na rin. Diyan sa island ko, mayroon na rin nakatutok diyan. Ha? Sa Tarlac, paghandaan pa lang. Kulang pa puwersa diyan. Sa Aklan, nakaready na. Sa Samar, sa Giwan, mayroon nakaready na. So kung lahat, anong mga information sa Cebu, nag-organize pa lang. So yun yung purpose ng guerrilla. Pagputok kagad ng gera, ang alam na nila ang mga objective nila. I-corner na kagad yung mga in-check na yan. Pero ang sabi ko, daw kayo ha. Akala nyo, wala silang baril eh. Bago mag-announce pala, nakahawak na pala, nandun na pala mga baril nila. So think twice. Think and analyze yung sitwasyon. Ha? Sa mga kapaligiran ng ating bansa. Lagi tayong magmanman sa kalaban. So, salamat sa lahat ng mga nag-suggest. Kung ano man mga suggestion nyo, salamat. Pero lahat yan, nakaprogram lahat. Kaya nga lang, hindi namin pwedeng ipagsabay. Hindi namin kayang ipagsabay. So, salamat ha, salamat.